So, hello everyone. Ako si Angelica Viray at ito ang aking output number 2, disiplina sa bahay at paaralan. So, ano nga ba ang traditional way ng pagdidisiplina sa bata? So, dito kasama yung pamamalo, paghihigpit, pagbibigay ng parusa at pagsasalita ng masasakit na salita sa kanila. Ngayong panahon natin, maraming naniniwala na dapat nang alisin ang traditional na paraan ng pagdidisiplina, kagaya na lang ng pamamalo. Pero para sa akin, hindi ako against or pabor na alisin ang traditional dahil naniniwala ako na dapat ay nakadepende sa ugali at pangangailangan ng bata ang paraan ng pagdidisiplina sa kanila. May mga bata kasi na kapag pinagsabihan mo ng maayos, nakikinig at natututo agad. Pero may mga bata rin naman na kailangan ng matinding gabay at hindi sa lahat ng maling kilos nila ay kailangan natin silang paluin o saktan physically. So, ganun pa man, hindi dapat basta-basta alisin ang traditional na magdidisiplina. Dahil dito, nagkakaroon din naman o nagpapakita ng epektibong paraan ng pagdidisiplina sa mga bata. Kagaya na lang nung kabataan ni Rizal. Di ba mahigpit ang kanyang nanay tsaka yung tatay niya. Lalo na sa oras ng pag-aaral niya, pagdadasal, lalo sa mga gawaing bahay. Pero ang kahigpitan ng kanyang magulang ay may kasama naman pagmamahal. Kaya naman lumaki si Rizal na masunurin, responsable at masipag na bata. Kaya ganito ang aking opinion dahil naniniwala ako na ang malumanay na pagdidisiplina ay para lamang sa mga malumanay na mga bata at ang traditional na pagdidisiplina ay para lamang sa mga bata na nangangailangan ng matinding gabay para maituwid ang kanilang asal. So, sa panahon natin ngayon, sobrang sensitive talaga ng mga bata ngayon. Kahit na pagsabihan mo lang sila ng masasakit na salita, sobrang sensitive na sila ngayon. Kaya bilang guro, bilang magulang, kailangan natin ng maayos, maging maingat sa pagdidisiplina sa kanila upang sila ay lumaki ng masunurin, masipag at mabuting bata kagaya ni Rizal. Yun lamang po at maraming salamat.